Dahil natapos na natin yung Raider, eto naman yung ating bubuuhin. Dati siyang may sidecar kaya ating bibihisan at pagagandahin. Kahit medyo malakas ang ulan at medyo malayo ay akin ang pinuntahan. Dahil may nagchat sa akin na isa sa mga followers ko, dahil yung motor daw ay na-stuck na, kesa naman daw masayang ay kunin ko na at akin na daw bayaran. Kaya kahit umuulan ay akin ang agad pinuntahan para maipamigay ako sa inyo. Kaya nang makarating ako sa kanila ay kinalatis ko na kung magagawan pa to ng paraan. Ayun nga lang ay dire-diretso pa rin yung bagsak ng ulan. Batay sa aking pagkilatis ay marami pa tayong papalitan. Lahat ng mga panlabas, kahat tsaka mga ilaw ay ating papalitan. Sa makina naman ay papalitan din natin yung block at piston niyan. Dahil ang sabi ng may-ari ay hindi na daw mapadyakan. At dumating na nga yung bayaw ko, siya yung katulong ko magkarga ng motor. Kaya ipinuwesto niya na para pag sinampa namin ay hindi makakaharang sa ibang motor. At binaklas na nga namin yung sidecar dahil ito lang motor yung kailangan talaga namin. Nakakaawa kasi siyang tingnan kaya isasalba natin dahil hindi naman siya pang taken. Para sa mga hindi nakagets, pang single lang kasi itong motor na to. Kaya alam nyo na kung ano yung pinagsasasabi ko. Pagkatapos namin tanggalin yung mga tornilyo ay nilagyan na namin ng kalang itong sidecar niya. Dahil pag hinugot namin yung motor baka mabagsakan pa. Kaya dahan-dahan ko nang hinugot para humiwalay na siya sa kasama niya. Dahil ang sabi niya sa akin ay nalalaspag na siya at hindi na daw siya masaya. To be honest, honestly, yung mga ganitong motor ay pang single lang talaga. Ginagamit lang talaga ng may sidecar kapag no choice na. Kaya isasalba natin to sa malimuot na landas dati. Kung pinahirapan ka man noon ay bibihisan kita parang magandang dalagang babae. Kaya malaya ka na ngayon, you're free. Dahil kapag nabihisan ka na ng bago ay meron ng bagong sasakay sa'yo, si kumpari. Kaya halika na sa bago mong tirahan, ayuhubaran na kita. Dahil marami nang nakasubaybay sa'yo, inaabangan ka nila. Kaya eto yung mga papalitan natin sa'yo, lahat ng mga damit mo. Isasama ko na rin yung kaloob-looban mo. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na itong Wave i125 ang kasunod na ipaparapol ko sa inyo. Kaya panoorin nyo yung magiging transformation before and after. So paano? Hanggang dito na lang muna ulit yung video. Abangan nyo yung magiging transformation nitong Wave 5 dahil yan yung kasunod na ibibigay ko sa inyo. Kaya salamat sa panonood. Ingat. Shish! Alam kong inaabangan nyo na itong Raider na ipaparapol ko. Dahil konting tiis na lang ay may papa sa inyo na to. Kaya good luck sa lahat. Huwag sana kayo mawalan ng pag-asa. Dahil kung hindi kayo ang manalo ay meron pa kayong tsansa. Dahil sa sobrang dami na nag-register, iniisa-isa na namin lahat. Kaya hindi ganun kabilis na maparapol ko agad. At oo nga pala, ito yung kasunod na ipaparapol natin. Wave i125 kung tawagin at sa show ay kalat. Dahil i-rebuild natin yan, papalitan natin yung mga kaha niyan, pati itong side mirror. Kaya kailangan na natin tanggalin. Siyempre, lahat ng mga nakakabit dyan ay kailangan na natin baklasin. At etong mga nakatali na cable tie ay kailangan na natin putulin isa-isa para matanggal na natin itong kaha pati yung headlight niya. Tsaka ako sinunod yung kaha dito sa harap pati yung nakakabit na signal light. Pati itong busina kailangan na natin tanggalin dahil kinakalawang na ng light. Pati itong gauge cover, pati yung gauge ay tatanggalin na natin dahil papalitan na natin ng bago. Mabigat nga lang sa bulsa yung pag-setup neto pero okay lang yon dahil para sa inyo naman to. Marami din ang nagsasabi na pwede naman daw akong tumulong na hindi na kailangan mag-promote. Ito lang yung gusto kong sabihin sa inyo, direct to the point. Isipin nyo na lang sa pag-build pa lang yan, saan ako kukuha ng panggastos? Hindi naman ganun kalaki
malaki yung kitaan ngayon dito sa pagbablog, halos hindi nga maabot yung ginastos. Kung gusto mo ng pruweba, ipapakita ko sa inyo na eto lang yung kinita ngayong buwan, halos kapresyo lang ng motor. Ayoko na nga sana magpaliwanag, pero gusto ko kasi na malaman nyo kung bakit namin pinasok to. Kaya sana'y alam nyo na, dahil yung ibang mga followers ko dito alam talaga na pas talaga ako sa sugal. No choice na, kaya walang personalan, trabaho lang. Balik tayo sa ginagawa ko. Eto palang mga tornilyo ay kinakalawang na, kaya nahirapan ako sa pagtanggal, halos maputol na lahat yan. Mabuti ay kahit papaano ay marunong silang makisama. At pagkatapos ay sinunod ko na baklasin yung mga kaha para matanggal na natin lahat yan isa-isa. Mapapansin nyo, merong naka-welding dito na bracket kasi nga dati is meron siyang sidecar. Kaya tatanggalin natin yan, grinderin lang natin yan. Tsaka yung isa doon, tsaka dito sa kabila. Meron pa yan dito sa kabila eh. Ayan, tatanggalin din natin yan. Ayan, puputulin na rin natin yan. Hindi naman matadamay itong chassis dahil naka-spot lang naman yan dyan. Kagrinderin lang natin, tapos silinisan natin. Pipinturahan natin to ng bago. Ito yung isa. Yan, gagrinderin lang natin yan dyan. Yan, kaya babaklasin na natin lahat ng pwedeng baklasin para malinis natin yung chassis niya. Tapos yung shock na ito naka-dual. Papalitan na rin natin tong swing arm dahil may naka-welding na rin. Tapos tatanggalin natin yung ibang shock. Alright. Kaya binaklas ko na kung ano yung mga pwede kong baklasin para mapabilis tayo dahil aabutan tayo ng dilim. Pati itong tangke ay tatanggalin natin dahil pipinturahan natin yan ng bago. Pati itong taillight ay tatanggalin natin dahil papalitan na rin natin yan ng bago. At binaklas ko na rin yung mga additional na shock. Ang pangit kasing tingnan lalo na kapag single tapos naka-dual siya. Pati itong tambucho ay tatanggalin natin dahil papalitan na rin natin yan. Medyo magastos talaga to dahil marami tayong papalitan. Lalo na tong swing arm, kailangan na natin palitan dahil kinakalawang na yan, tapos may mga welding pa. Kaya sana ay nakasubaybay kayo para makita nyo kung ano-ano yung mga papalitan natin. Syempre para makita nyo rin yung transformation before and after. So ayun, natanggal na natin itong makina dito sa chassis, tsaka yung mga ibang pyesa niya, harness. Yung mga pwedeng tanggalin is natanggal na natin. Tapos sa susunod na araw is gagrinderin na natin yung mga naka-welding dito para mas malinis na siyang tingnan. Tapos pipinturahan natin. So paano? Hanggang dito na lang muna ulit yung video. Kaya salamat sa panonood. Ingat! Shish! Basag-basag na yung mga bearing kaya pala umaalog na. Parang naging bagong taon habang pinuputol ko yung mga bracket niya. At ipaparapol ko na itong Raider para sa inyo. Kahapon pala ay binaklas ko na yung makina nito. Kaya babaklasin na rin natin pati itong mga preno. Eto pala yung caliper niya ay tatanggalin na natin. Bali meron lang yan, 2 tornilyo. I-dispose na natin to dahil puro kalawang na, kaya papalitan natin ng bago. At dito naman sa os niya ay may kasamang bracket at 1 tornilyo, kaya tatanggalin ko na din. Para matanggal yung isang set niyan ay kailangan mo rin tanggalin itong brake master. At tatanggalin na rin natin itong rim set dahil papalitan na rin natin yan. Kung mapapansin mo yung mga rayos niyan ay kinain na ng mga kalawang. Kaya sana ay subaybayan nyo para makita nyo kung anong transformation ang mangyayari dyan. Kasi ang gagawin ko dyan hindi lang pampamilya o pamorma, pang sports pa. Tsaka ako na sinunod, tinanggal itong shock niya na dual spring. Yung tipong pwede mong ibakbak kahit saang lubak kasi naka dual spring. At pagkatapos ay tatanggalin na natin yung tornilyo ng manibela dahil babaklasin na din yan. Medyo matigas nga lang sa pagbaklas dahil kinain na rin ng kalawang. Kaya ginamitan ko na rin ng tubo para madoble yung puwersa ko. Dahil kapag maikse yung gamit ko ay dinuduktungan ko talaga ng medyo mahabang tubo. Kaya nung natanggal ko na yung tornilyo ay medyo nahirapan ako sa paghugot ng manibela. Dahil kumapit na, kaya
kahit ilang beses ko siyang ikutin ay hindi na mahugot pa. Mabuti na lang ay nakuha sa tiyaga kaya makalipas ang ilang minuto ay nahugot ko din. Dito naman sa lak ng tipos ay pinahirapan din ako dahil maganit siyang ikutin. Kaya nung pagkabaklas ko, ito agad bumungad sa akin, basag-basag na yung mga bearing. Mabuti na lang ay nakaligtas yung dito sa itaas ay wala pang mga tama. Pero papalitan na rin natin yan ng isang set para bago lahat, di ba tama? Tsaka ako na hinugot yung dito naman sa baba, dito talaga ay sobrang dami ng mga tama. Kulang-kulang na yung mga bearing, parang yung kaibigan mo kulang-kulang na din kaya ang lakas ng tama. Makalipas ang ilang minuto ay tatanggalin na natin yung mga bearing niyang gamit itong grinder na hiniram ko. Meron ako niyan kaya lang maghahalongkat pa ako tinatamad ako. Tsaka ako sinunod yung magkabilang gilid para malinisan na natin yung mga pinagtanggalan. Pagkatanggal ko ng mga bracket ay nagpalit na ako ng bala para malinisan. Tsaka ako na nilinisan yung mga dating pinagweldingan. Habang tinatanggal ko ay natutuwa ako dahil lumilinis na at kumikinis kaya natutuwa akong tingnan. Tsaka ako na sinubukan tanggalin yung center stand yan. Ang problema ay ayaw matanggal kaya hahayaan na lang natin yan. May mga naputol na tornilyo kaya ang gagawin natin is iipitan natin ang vice grip para matanggal natin. Ito kinakalawang na pero matatanggal natin yan. Tsaka ako na inipitan ng vice grip at inikot-ikot ko ng dahan-dahan hanggang sa hindi ko inaasahan na unti-unti na siyang natatanggal. Ito yung naputol na tornilyo. Ipitan ko lang ng vice grip tapos iginalaw-galaw ko hanggang sa matanggal. Tanggal na. At pagkatapos ay dinala ko na dito sa loob para malinisan, para matanggal yung mga nanikit na grasa. Siyempre sasabunin din natin yan, hindi kasi matatanggal ng tubig lang. So yun, natapos na natin linisan itong chassis. Tapos bukas na natin to tatanggalin ng pintura kasabay nitong makina dahil abutan na tayo ng ulan at medyo madilim na rin. Tapos itong center stand is hindi na natin matanggal dahil nga kinalawang na yung ehe. Isasabay ko na rin yan pinturahan kasi okay pa naman tong center stand niya kaya pipinturahan na lang natin para hindi na tayo magtagal. Tapos itong makina is kailangan natin buksan natin yung head tsaka block kasi nag-stack up na rin, hindi na rin tumakik. Ayaw na rin makik nito. Kaya ang gagawin natin, itatop overall natin, ililinisin natin yung piston para pag naibigay natin sa inyo is kondisyon talaga itong makina nito. Dahil sobrang tagal na netong na-stock. Yung sa Raider lang, hindi ko na ipakita sa inyo na pinalitan ko yung block tsaka yung piston nun dahil talagang umuusok na yung makina nun. So paano? Kita-kits na lang ulit sa susunod na video dahil hanggang dito na lang muna ulit itong video. Kaya salamat sa panonood. Ingat! Shish! Kung ang problema ng makina mo ay hindi mapadyakan, malaking problema nga yan. Pero kaya kong gawan ng paraan yan nang wala pang pinapalitan. Hapon pala ay nagrapol na ako ng Raider R150 at ang nanalo ay taga-Apalit, Pampanga. Alam kong marami ang nanghinayang pero wag kayong mawalan ng pag-asa dahil magbubuo ulit ako at ipaparapol ko sa inyo. Kung mapapansin nyo na luma na yung motor ay gagawin natin yung bago at gwapo. Nung last episode ko dito ay nabaklas ko na kung ano yung mga dapat baklasin katulad ng kaha, ng rim, pati yung makina. Kaya ngayong araw ay ayusin muna natin itong makina niya dahil matagal na daw itong na-stock at napabayaan na. At sa sobrang tagal ay na-stock up na dahil di na daw mapadyakan. Ayun yung ituturo ko sa inyo para mabilis nyong magawa ng paraan. Dalawang paraan yan, bali merong plan A tsaka plan B pero ang ituturo ko ngayon sa inyo ay itong plan B. Kung gusto nyong makita yung plan A, andun yung sa ginawa ko na Raider R150. Ang una ko palang gagawin, tanggalin na natin itong karburador niya. Tapos tsaka na natin tatanggalin itong number 10 dito sa timing gear cover niya. Bali ang ginagawa ko dyan, niluluwagan ko ng konti tsaka ako pupukpukin para lumabas yung cover. At kapag umangat na ay tuluyan mo nang matatanggal yung cover. At pagkatapos ay tatanggalin mo na yung nut na 4 dito sa head niya. Madali lang naman tanggalin yan kaya magdahan-dahan, wag masyadong magmabilis. Naka-timelapse lang yan kaya masyadong mabilis.
Tsaka natin tatanggalin itong tensioner para maluwag lang natin matanggal itong timing gear. Ayan yung sinasabi ko sa inyo, meron lang yan 2 tornilyo na kailangan tanggalin para matanggal mo yung timing gear. At pagkatapos meron lang siyang 2 tornilyo para mahugot mo na yung head niya. At pupukpukin mo lang ng konti para mahugot mo na yung head niya. Kapag nahugot mo na, makikita mo na yung block tsaka yung piston. Ayan yung itsura, kaya hindi mapadyakan dahil kinakalawang na yung block tsaka piston. Ito yung una mong gagawin kapag nakita mo na kinakalawang yung piston. Buksan mo yung side dito sa magneto para mabilis mo siyang matanggal at hindi mabilog. Gumamit ka lang ng pliers tsaka ng 5 piso. At pagkatapos ay kumuha ka ng brake fluid tsaka mo ilagay sa piston. Tsaka mo ikalat yung nilagay mo na brake fluid para mapagalaw mo na yung piston. Syempre hindi mo yan mapapagalaw kung hindi mo gagalawin. Kaya dito sa parte na to ay dahan-dahan mong gagalawin yung magneto na nakakonekta sa sigunyal para mapagalaw mo yung piston nito. Ang unang ikot pala niyan dapat palubog dahil yun yung parte na yun na gumagalaw pa. Kaya kung mapapansin nyo ay dahan-dahan ko lang siyang ginagalaw para unti-unti nang matanggal yung nanigas na kalawang. Kailangan lang ng konting tiyaga, dapat dahan-dahan lang talaga. Dahil kapag nainip ka at pinwersa mo, may posibilidad na masira pa. Kaya kung mapapansin nyo, okay na at sumasagad na yung piston. Syempre, pagkatapos lagyan ng gasolina para malinisan yung piston. At eto na yung naging itsura niya nung nalinisan ko. Syempre, kailangan din natin linisan yung barbula nito. Pagkatapos kong linisan, ay ibabalik ko na kung ano-ano yung mga binaklas ko. Sa pagkabit pala niyan, kailangan naka-timing ka din. May mga araw naman yan na kailangan mong sundin. Eto na yung sinasabi ko sa inyo, nung nakabit ko na ay naka-timing na yan. Ayan yung ipapakita ko. At susubukan na natin kung napapadyakan na at hindi tumukod yung barbula niyan. Positive, okay na, successful yung ginawa natin. Kaya ang gawin na natin na sunod ay lilinisan na natin itong makina. Ang ginamit ko palang panlinis dyan ay tubig at sabon lang dahil wala pa yung degreaser na ilalagay natin dyan. Kahit papaano naman ay luminis tingnan. Papadyakan na itong makina. Tapos nalinisan na rin natin ng konti. Hindi lang natin matutuloy dahil kulang pa yung panlinis natin dahil wala pang degreaser, hindi pa dumadating. Kaya hindi pa natin malilinisan ng buo. At least, itong makina is aandar na to at working na siya, mapadyakan. Kaya sure ball na mapapaandar na natin to kapag naikabit na natin. Kuha na kasi yung Raider kahapon at huwag kayong mawala ng pag-asa dahil meron pa kayong tsansang manalo ng Wave i 125. Kaya abangan nyo yung magbubuo natin neto before and after. So paano? Hanggang dito na lang muna ulit yung video. Kaya salamat sa panonood. Ingat. Shish. Binakbak ko na yung mga pintura para mapinturahan na natin ng bago. Kaya eto yung kinalabasan nung napinturahan ko na to. Ngayong araw ay lilinisan na natin itong chassis at pipinturahan ng bago dahil nung nakaraan ang nilinisan natin yung makina. Kaya pipinturahan na natin itong chassis para maikabit na kung ano yung mga dapat ikabit katulad ng makina. Kaya ang una kong ginawa ay nagsalin ako ng chemical na pampatanggal ng pintura. Sa paglagay niyan ay kailangan mong iiwas yung parte ng katawan mo dahil medyo makate lalo na kapag natalsikan ka. Mas mainam kapag nag-apply ka ng ganito ay kailangan mong gumamit ng protection lalo na sa kamay mo. Pero napakabisa talaga nito dahil tanggal talaga yung pintura kapag ginamit mo to. To be honest, honestly, yan talaga yung ginagamit ko kapag nagpipintura ako. Tapos kapag nag-angatan na yung mga pintura tsaka mo bubugahan ng malakas na tubig para paniguradong bakbak talaga yung pintura dahil sa lakas ng tubig. Bali dalawang purpose kasi yan kapag ginamitan mo ng pressure washer. Bukod sa natanggal mo na yung pintura, nalinisan mo na rin. Dahil sa sobrang kate niyan, hindi mo talagang magagawang kamayin.
At pagkatapos sa ibabaw, ito naman sinunod ko sa ilalim ng tangke niya. Wala pang 1 minuto, nag-aangatan na agad yung pintura. At oo nga pala, kapag nag-aangatan na, ginagamitan ko rin yan ng toothbrush para tanggal talaga lahat at walang matitira. Kumbaga kapag kinamay mo sa fast food, automatic, buto na lang yung matitira. Tsaka ako na sinunod itong chassis, binakbak ko na rin yung mga pintura para mapinturahan ko na rin ng bago. Medyo inabot nga lang ako ng 2 oras sa pagbabakbak ng mga pintura na to. Kaya pagkalipas ng ilang oras ng aking pagtatanggal ng pintura, ay nalililihain ko na lang to para mapinturahan na. Pero syempre, ang una ko palang pipinturahan dyan yung tangke niya. Para kung kapusin man sa pintura ay okay na dahil okay na tong tangke niya. At pagkatapos ng aking pagpipintura ng primer, eto na yung naging itsura niya. Tsaka ako na sinunod itong chassis, medyo matatagalan nga lang ng konti. Dahil ang una kong pipinturahan dyan yung mga singit-singit, dahil kapag nag-full coat ka na at nakaligtaan mo yung mga singit-singit, kapag nadoble ka ay panigurado ay magluluha. Kaya mas mainam ang uunahin mo talaga yung mga singit-singit niyan. Yun yung una kong natutunan nung ako pa ay tinuturuan. Sa totoo lang, bago ako natuto, in-apply ko lang yung mga tinuro sa akin at yung mga advice ng mga tropa. Hindi naman kasi ako sumibol na magaling, naging interesado lang ako sa gusto kong marating. Kaya kung gusto mo talagang matuto ay pagtuunan mo kung ano yung mga gusto mo. Dahil kung hindi mo pa naman kailangan ngayong araw ay panigurado gagamitin mo rin siya balang araw. Balik tayo sa ginagawa ko dahil masyado na akong maraming dada. Magbe-base coat na ako dahil tuyo na yung primer niya na ilang oras na rin nakatenga yan. Dahil sa pag-primer pa lang ng chassis, ilang minuto na yun nasayang ko sa inyo. Tsaka ako na rin pininturahan itong chassis habang mainit pa ay kailangan na natin agarang mapinturahan to. Dahil tuwing hapon ay umuulan minsan kaya kailangan na natin dalian to. At oo nga pala, sasagutin ko pala yung mga nagtatanong bakit ganito yung pinampipintura ko. Meron talaga akong proper tools na pampintura. Ayun nga lang, wala akong mahanap na pwesto. Kaya dito na lang ako humiga, at least nakapwesto. Siyempre, makalipas ang ilang oras ng pagpapatuyo ay bubugahan na natin yan ng top coat. Isa rin yan sa nagpapatibay ng pintura. Bukod sa pampakintab ay kailangan talaga ay may top coat. So yun, napinturahan na natin itong chassis niya at itong tangke. Nalagyan na rin natin ng top coat. Patutuyuin na lang natin dahil hindi pwedeng hawakan dahil babakat yung fingerprint natin. Tapos i-assemble na natin kung ano yung mga pwedeng ikakabit na natin para mabilis natin matapos itong Wave i 125 para ibigay na agad sa inyo. So paano? Hanggang dito na lang muna ulit yung video. Kaya salamat sa panonood. Ingat. Shish! Konting pagtitiis na lang at mabubuo na natin itong project bike natin na Wave 125. Konting pyesa na lang ang hindi pa dumadating kaya hindi pa natin maikabit yung mga nandito na pyesa. At bukas pala ay dadalhin na natin yung Raider R150 sa nanalo sa Apalit, Pampanga. Kumpleto na pala itong mga kaha kaya ikakabit na natin to isa-isa. Ito pala yung kulay na napili ko, bali kulay pink yan at nagiging dual color kapag pinagmamasdan mo at tinititigan mo. Hindi rin kasi available yung ibang kulay kaya ito na yung pinili ko. At binuksan ko na pala yung ibang parcel para maikabit na natin sa motor para unti-unti na siyang mabuo. Kaya ikinabit ko na agad itong brake master para pag tinesting natin ay meron na siyang preno. Ayun nga lang ay wala pa siyang gulong sa likod kaya dito pa lang sa harap kaya paano rin natin matitesting to. At pagkatapos dito naman sa caliper ang kinabit ko para kumapit talaga. Yung tipong lumalayo ka na sa ibang kaibigan mo kaya lang ayaw lumubay dahil ginawa kang kapitan nila.
At pagkatapos ay binuksan ko na yung ibang parcel katulad nitong gauge niya. Isang set na yung binili ko para isasalpak na lang kasama yung kaha. Sa totoo lang, hiwalay-hiwalay yung na-orderan ko kaya medyo natatagalan. Pero ayos lang yon dahil makukumpleto din yan. Kailangan mo lang talagang pagtiisan. Pagkatapos kong i-assemble ay kinabit ko na agad dito sa manibela niya. Para kahit papaano ay nababawasan yung ating trabaho at nagkakaroon din ng itsura. Kaya eto na yung naging itsura niya. Switch na lang yung kulang para matapos na natin dyan sa manibela niya. Kaya binuksan ko na rin yung ibang parcel para makuha yung mga headlight at signal light tsaka taillight niya. Eto yung nilalaman ng isang box. Headlight, taillight tsaka signal light. Lahat yan ay bago. Medyo nabubulol-bulol pa nga ako pero ikakabit na rin natin yung mga tornilyo dito sa rear fender niya. At babaklasin natin yung mga luma na goma, yung sa may taillight tsaka yung dito sa fender. At kinabit ko na rin yung taillight para pag kinabit natin yung mga kaha, hindi na natin babaklasin itong fender. At itong U-box or compartment ay ikakabit na rin. Isa rin yan sa mga importante na pyesa na hindi pwedeng mawala. Dahil kung wala yung panigurado ay wala kang mauupuan. Kung sa bagay, mas okay din na wala yan para di mo na maisip yung dating yung nakaraan. Yung dating angkas mo siya tapos nakayakap sa'yo tapos biglang may sumusubsob sa yung likuran. Balik tayo sa ginagawa ko. Ito na pala yung inner na kaha na ikakabit na rin natin. Pero kailangan bago natin maikabit yan, kailangan na muna natin ikabit yung mga outer na kaha niyan. Kaya magkakabit tayo ng pansamantala na ibang outer para maikabit natin yung mga inner niyan. So yun, ito na muna yung mga maikakabit natin. Dahil may mga kulang pa talaga na pyesa na hindi pa dumadating. Katulad ng swing arm. Kaya hindi natin maikabit yung mismong rim sa likod. Kaya ito lang muna yung mga maikakabit natin. Tapos lilinisan na natin tong makina kapag mayroon ng swing arm sa likod para dire-diretso na tayo sa mga ginagawa natin. At mabuo na natin itong Wave i125. So paano? Hanggang dito na lang muna ulit yung video. Kaya salamat sa panonood. Ingat! Shish. Mula Antipolo patungo sa Apalit, Pampanga dahil dadali na natin itong motor dun sa nanalo. Kaya pagdating sa kanila ay tulong-tulong ng binaba para matesting at masabi talagang totoo. Itong motor pala ay nabili ko dati sa murang halaga dahil talagang sobrang stock na. Halos wala ka na ngang mapapakinabangan, chassis papel na lang at makina. Pero ginawang ko ng paraan, pinalitan ko kung ano yung mga pwede niyang palitan. May mga mamahaling pyesa pero okay lang yon dahil para sa inyo naman to kaya hindi ko pang hihinayangan. Kung dati ay naka-stock lang at nakataklob ng trapal, ngayon ay pwede mo nang gamitin sa labas. Kung dati ay pinasa sa atin ng dating may-ari para mapopogi, ngayon naman ay ipapasa natin sa bagong may-ari na pwede niyang ipagyabang sa labas. Pero syempre bago natin isakay sa sasakyan, kailangan natin testingin baka kasi pagdating doon ay ayaw umandar. Siyempre, konting painit para sure ball pagdating doon ay talagang umaandar yan. Kaya isinampa na namin sa sasakyan para makabiyahe na. Inagahan talaga namin para hindi kami gabihin pa uwi. Medyo malayo kasi yung biyahe, Antipolo to Pampanga, wala pa naman akong ganong tulog kagabi. Dahil meron akong mga tinapos na dapat tapusin para paghatid dito wala na akong gagawin. Sa totoo lang, medyo napupuyat ako gabi-gabi sa kakahanap ng mga pyesa na ikakabit natin sa bagong project natin para makompleto na yung mga pyesa at maikabit na natin para matapos na at maipamigay ko na ulit sa inyo. Hanggang sa makalipas ang ilang oras ng aming biyahe ay nakarating na kami dito sa Pampanga at sinalubong na kami ng bagong may-ari. Eto na siya at sobrang saya niya talaga. Kaya sinundan na lang namin siya patungo dun sa lugar nila. Kaya pagdating namin dito sa
sa lugar nila ay kinongrats ko agad siya at binabana namin ng mga tropa niya. Napakasarap lang sa feeling ng pagsalubong nila dahil pinakain pa kami. Pero ang hindi mawawala yung ngiti niya dahil hindi talaga siya makapaniwala. Kaya hinayaan ko na muna siyang itulak dahil mamaya pagkatapos namin kumain ay uuwi na rin namin yan. At syempre, andito rin yung mga tropa niya na nakasuporta talaga sa kanya na nanghingi pa sa akin ng mga sticker. Pero syempre, ang hindi mawawala yung pagdikit ko dito sa motor ng sarili kong sticker. At eto pala yung kinain namin. Grabe, sobrang sarap ng hinain nila. Nabusog talaga ako ng sobra. Pero syempre, dahil hindi pa daw siya gaanong marunong sa dekambyo, ako na muna ang nagtesting. Pero syempre, hindi naman pwedeng hindi niya rin susubukan, kaya susubukan niya pa rin. So yun na, andito na tayo sa Apalit, Pampanga. Gusto ko lang tanungin yung nanalo kung paano siya nanalo dito sa Raider R150. Tol, tanong lang kita kung paano ka nanalo dito sa Raider R150. Nag-follow kay Blumax Motovlog yan. Ngayon, nakuha na yung Raider 150. Pero huwag kayong mawala ng pag-asa dahil meron pa tayong binubuo na Wave i125 na ipaparapol natin sa inyo. So paano? Kita-kits na lang ulit sa susunod na video. Kaya salamat sa panonood! Ilang video na lang at matatapos na natin itong binubuo natin na Wave i125. Kaya pininturahan ko na yung engine cover at nilinisan ko na yung makina at kinabit ko na rin yung mga kaha para matapos na natin to. Ito pala yung una nating gagawin dyan, lilinisan natin yung makina dahil sobrang dungis na talaga. Kaya binabarang ko na muna ng degreaser para matanggal yung mga dumi-dumi niya. At sa kabilang side naman ay binabarang ko na rin para dire-diretso kapag binanlawan ko. Pero syempre kailangan mo pa rin gumamit ng brush para matanggal mo yung mga libag-libag. Hindi mo kasi pwedeng pabayaan lang ng ganito. At makalipas ang ilang minuto ng aking paglilinis ay natanggal na siya kahit papaano ng libag-libag. At pagkatapos ko siyang linisan ay tinanggalan ko na ng langis para atin ang mapalitan. At tinanggal ko na rin yung crankcase cover dahil atin ang pipinturahan para kahit papaano ay maging pogi naman yung makina kahit may konting mga dumi-dumi pa. May mga tornilyo na medyo kinakalawang na ng konti pero hindi pa rin natin yan papalitan dahil yan pa rin yung original niyan. At dumako naman tayo sa kabilang side, may papakita ko sa inyo, talagang magugulat kayo. Dahil bukod sa sobrang dumi na ng langis ay meron pang mga putek yung loob nito. Kaya mas mainam talaga na binuksan na natin itong crankcase cover para malinisan natin yung loob. Tsaka ako na nilagyan ng chemical para matanggal yung dating pintura nitong crankcase cover. Kung mapapansin nyo, wala pang isang minuto nag-aangatan ni mga pintura nitong crankcase cover. Tsaka ako na binugahan ng pressure washer para hindi gaano madikit sa mga balat ko dahil sobrang kati talaga. Kaya kung gagamit ka ng ganito ay doble ingat dahil sobrang kati talaga. Habang pinapatuyo ko yung crankcase cover dahil lilihahin natin, ito na muna yung ikakabit ko. Isa rin kasi yan sa inantay natin, buti na lang ay dumating kaya masasara na natin yung kahan nito. At babaklasin ko na pala yung gulong dito sa Mio 4 ko dahil ikakabit natin dito sa Wave i125. Ilang beses ko lang nagamit yan, halos 2 beses lang sa labas. Nung tinesting ko siya nung bagong buo ko, tapos nung nag-additional ako ng ilaw, tinesting ko siya sa labas. Kaya masasabi kong bago pa yan, ganyan din kasi yung sukat na binili ko, kaya lang hindi pa dumadating sa akin. At binugahan ko na ng primer itong crankcase cover para pag kinabit natin ay malinis na. Ganitong itsura nung pagkatapos
pagkatapos ko bugahan ng primer, grabe ang linis na. Makalipas ang ilang minuto ng pagpapatuyo, binugahan ko na rin ng itim para matapos na tayo dito. At eto na yung naging itsura no pagkatapos kong lagyan ng base coat. Patutuyuin lang natin yan ng magdamag para bukas ay lalagyan na natin ng top coat. At ilalagay ko na rin pala yung kaha niya sa likod kahit wala pang swing arm dahil hindi pa nga dumadating. Alam kong naiinip na kayo sa pagbuo ko nito dahil marami na ako natatanggap na mensahe na dumadaing. At may dumating na naman na parcel, dito ako masyadong nadismaya dahil yung dumating na order ko ay hindi kaaya-aya. Kaya ipapakita ko sa inyo, bubuksan na natin itong parcel para makita nyo kung saan talaga ako nadismaya. Dahil yung order ko ay kulay silver kaya lang dumating ay kulay itim kaya hindi ako naging masaya. So ayun, naikabit na natin yung kaha dito sa likod. Naipix na natin. Ang kulang na lang talaga natin is yung swing arm dahil hindi pa dumadating. Para maikabit na sana natin itong rim na nakabitan ko na ng gulong kanina. Kaya lang hindi pa natin maipix dahil nga wala pa talaga yung swing arm. Pero tapos nalinisan na rin natin tong makina. Tsaka yung engine cover is napinturahan na natin. Pinapatuyo na lang natin. Tapos ito kung mapapansin nyo, andito na lahat ng order ko, yung swing arm, yung busina, yung mga tsaka yung mga switch na ikakabit natin na bago. Kaya lang, hindi pa talaga dumadating. Kaya eto na lang muna, yung mga ikakabit natin sa ngayon. Tapos dumating na rin yung iba kong parcel. Ang problema is yung sa sprocket, ang order ko is silver, kaya lang ang dumating is kulay black. Kaya medyo nadismaya ako. Pero okay lang yan, at least meron na tayong bagong ikakabit dito pag naikabit na natin yung swing arm. So paano? Kita-kits na lang ulit sa susunod na video. Kaya salamat sa panonood. Ingat. Shish. Eto na lang yung kulang kaya hindi pa natin mabuo-buo. Kaya ginawan ko na ng paraan para mapamigay na agad sa inyo. Kaya nung matapos ko mapinturahan, eto na yung naging itsura nito. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin dumadating yung swing arm na hinorder natin. Mabibitin kayo sa video kaya ginawan ko ng paraan. Kinuha ko na lang yung extra ko sa motor. Pipinturahan ko na lang ng bago. Ang problema, hindi maganda yung panahon. Kaya habang nagpapatila ako ng ulang, kinabit ko na lang muna itong engine cover. Sa pagkabit ng mga ganito ay may nakuha na naman akong technique at na-discover. Dahil sa lining yan ay may tatlong bulitas, hindi mo siya masasarado kapag hindi mo na-shoot ng maayos. Kaya ang diskarte dyan, kapag sara mo ng konti ay ilawan mo tsaka mo sundutin ng flat screw para ma-shoot mo siya ng maayos. So ganun lang naman kasimple, pero depende yan. Yung iba ay iba-iba ang diskarte. Yung iba ay naglalagay ng pandikit o kaya grasa, yun yung kanilang mga diskarte. At pagkatapos ay ikakabit na natin yung fender niya sa harap dahil yung kabiyak niya ay dumating na. Isa rin ito sa mga inaantay natin dahil kung wala to ay hindi natin maikakabit yung ibang kaha. Makalipas ang ilang minuto ay tumila na yung ulang kaya pipinturahan na natin itong chassis niya para maikabit na natin yung mga kulang dito sa likod dahil hindi pa talaga natin na ikakabit dahil kulang talaga. Kaya napilitan akong baklasin yung nakakabit dito sa isang motor ko para mabuo ko na itong Wave 125 at maparapol ko na sa inyo. At habang nagpapatuyo ako ng primer ay kinabit ko na yung sprocket dito sa makina dahil mamaya ay pipinturahan naman natin ng kulay silver yung swing arm niya at ikakabit ko na rin yung sprocket dito sa hulihan. Ito yung kulay silver dapat na order ko kaya lang kulay black yung dumating, pero okay lang yan dahil magkasukat at pareho lang naman. At dahil natuyo na yung swing arm, hindi ko na napakita sa inyo kung paano ko pininturahan ng kulay silver yan dahil nagmamadali ako, baka abutan na naman ng ulan. Kaya ikinabit ko na para maikabit na rin natin yung rim tsaka yung shock sa likod para wala na tayong poproblemahin dito na pyesa sa likod. At pagkatapos ay kinabit ko na yung shock niya, sinasalpak ko na yung mga tornilyo tsaka ako na inassemble yung mga damper dito sa rim niya para maisalpak na rin. Pagkatapos kong i-assemble yung rim, isinalpak ko na agad itong rim at may kasamang mga yayamanin, kakalawangin.
Kasama kasi yan sa mga order ko, kaya lang hindi pa dumadating. At eto na yung naging itsura nung naisalpak ko na lahat, medyo nagkaroon na ng tindig. Syempre lalagyan na rin natin ng kadena para pag tinesting ay mapapaandar natin. At oo nga pala, nagbawas ako ng kadena niyan dahil masyadong mahaba. Ganun talaga pag bago, masyadong mahaba. Matapos kong bawasan, nilagay ko na yung lock para ma-adjust natin para maging okay na siya. Pagkatapos kong ma-adjust, eto na yung naging itsura niya. At binuksan ko na rin yung isang parcel na kahapon pa dumating, ikakabit na rin natin itong footrest niya. Hindi pa kasi natin pwede ikabit yung kahapon dahil wala pa yung swing arm niya. So yun, naikabit na natin yung fender sa harap. Tapos nagawa na natin ng paraan, kinuha na lang natin yung isang swing arm dun sa isang wave natin. Tapos pininturahan natin para mailagay lang dito sa wave na binubuo natin dahil hanggang ngayon talaga is di pa dumadating yung order natin. Tapos naikabit na rin natin yung rim set tsaka yung kadena, kaya okay na to. Tapos yung kaha na lang ang kulang, kaya bukas matatapos na natin itong motor na to dahil inabot na tayo ng takip silip, kaya hindi na natin matatapos. So paano? Kita-kits na lang ulit sa susunod na video, kaya salamat sa panonood. Ingat! Shish! Yung pinapangarap mo lang dati noon, at kung magbabaka sakali ka, baka mapasayo na to ngayon. Kaya wag nang magdalawang isip, wala naman tong bayad. Manood ka lang at kapag napasayo na ito ay sabihin mo na lang sa akin na salamat. Balikan muna natin ang nakaraan kung saan nang galing itong motor. Nakakabit siya sa sidecar at matagal nang na-stock tong motor. Kaya inuwi ko dito sa bahay para ma-rebuild at mapakita sa inyo na kaya pang gawan ng paraan. Na porkit na-stock na ay pang junk shop na lang. Kaya ilang araw ko din to ginawa para malinis katulad nitong makina. Dahil may mga pagkakataon na kinalawang na, kaya kailangan natin buksan yung makina para mapagana. At pagkatapos ay bumili tayo ng mga bago na pyesa para gumanda yung itsura. At may mga pagkakataon na hindi na natin kailangan bumili ng bago, kailangan lang natin pinturahan. Dito lang ako medyo natagalan dahil binitin tayo ng swing arm. Pero kahapon ay inayos na lang natin at ginawa na natin ng paraan. At dahil medyo konti na lang yung kulang, sa panlabas na lang ikakabit na natin yung kaha niyan. Pero eto muna yung una nating ikakabit, yung upuan. Bali hindi ko pa napapalitan yan ng seat cover niya. Pero kapag naikabit na natin lahat, tsaka natin papalitan yan, yung maganda yung itsura. Pero syempre dahil maganda na yung kinalabasan, kailangan din natin alagaan sa langis. Yan kasi yung pinaka-importante, alagaan mo lang yung makina niya sa langis para hindi ka masiraan sa daan at hindi ka magkaabirya. Kaya kinabit ko na rin yung kickstarter, magagamit mo to lalo na kapag nalobat yung iyong baterya. At kinuha ko na rin yung mga signal light na ilaw para malaman ng sa harap mo or sa likod mo nakakanan ka or kakaliwa. Kaya isinalpak ko na rin to sa kaha para maikabit na natin dito sa binubuo ko. Kaya kinuha ko na rin yung kabiyak niya na kaha para pag isinalpak natin ay kumpleto na itong binubuo ko. Kaya isinalpak ko na sa motor para makita nyo na kung ano yung magiging itsura niya. Pero wait a minute, buuhin na rin natin yung kabilang side para pag pinakita ko sa inyo ay kumpleto na. Kaya pagkasalpak ko dito sa kabilang side, ang kulang niya na lang yung sa harap tsaka yung headlight niya. Kaya ilalagay ko na rin para makita nyo na talaga yung magiging itsura niya. Bago rin pala yung headlight nito, isasalpak na rin natin sa mismong kaha niya. At eto na yung naging itsura nung naikabit ko na. Mukha na siyang presentable kumpara dun sa dati niyang itsura. So ayun, naikabit na natin yung mga kaha. Tapos meron pa tayong hindi mga naikakabit dahil hindi pa dumadating. Pero sana bukas is dumating na para maikabit na natin lahat dito at maipamigay ko na sa inyo itong Wave i125. So paano? Kita-kits na lang ulit sa susunod na video. Kaya salamat sa panonood. Ingat! Shish! Sa wakas at natapos na natin itong motor na binubuo ko. Kaya ready na to para ipamigay sa inyo. Kaya ano pang iniintay nyo? Sumali na kayo dahil libre lang naman to.
Noong nakaraang araw ay may mga kulang pa kaya hindi pa natin pwedeng ipamigay. Kaya tatapusin ko na agad to para mapamigay na agad sa inyo. Nakabit ko na tong headlight pero kailangan pa rin natin baklasin para maikabit natin yung mga switch nito. Eto pala yung mga switch na ikakabit natin. Diretso salpak lang yan kaya hindi tayo mahihirapan. Hindi katulad ng amo mo, grabe ang utos, ikay masyadong pinapahirapan. At syempre, isasalpak na rin natin yung mga sakit niyan. At pagkatapos ay ilalagay na rin natin yung throttle cable para maisara na yan. Kaya isinara ko na at nilagyan ko na ng mga tornilyo dahil wala na tayong ilalagay dyan. At syempre, lalagyan na rin natin ng hand grip para presentable siyang hawakan. Medyo mahirap lang isalpak dahil hindi ko na siya nilagyan ng grasa para hindi dumulas-dulas. Pagkatapos sa kaliwa, dito naman tayo sa kanan sa throttle, medyo mahirap lang talagang ilagay dahil may mga ngipin. Halos buong katawan ko nang ang pinwersa ko dito, may salpak lang din natin. Pagkatapos sa hand grip, dito na tayo sa pinaka-importante dito sa motor na to. Dahil panigurado, pag wala kang ganito, langit ang punta mo. Pagkatapos sa preno sa likod, isasalpak na rin natin itong tambutso. Bali second hand lang to, nung nakuha ko pininturahan ko lang. Kaya lang hindi ko na napakita sa inyo. Dahil kung ipapakita ko pa sa inyo, masyado na tayong matatagalan. At binilahan ko na rin ng bagong kambyo, ngayon lang din dumating yan. Syempre, ano pang gagawin dyan? E di isasalpak na rin natin yan. Dumako naman tayo dito sa preno sa harap, lalagyan na rin natin ng brake fluid yan. Gaya ng sabi ko, ito yung mga importante, kailangan mong i-maintain sa talagaan yan. Para pala sa mga hindi nakakaalam, ganito lang mag-bleed, bobomba-bombahin mo lang yan. At pagkatapos ay didiinan mo, tsaka mo i-release dyan. Kaya testingin na natin kung kumakagat na yung preno sa harap. Dahil kapag hindi kumakagat yan, panigurado, hindi mo na matutuloy ang yung pangarap. At dahil may preno na, isasalpak na natin itong headlight para kapag bumiyahe ka ay maliwanag sa daan mo at maliwanagan ka na hindi ka naman talaga mahal ng mahal mo. Isasalpak na rin natin yung mga inner na kaha para kompleto na yung mga kaha niya. At dahil paaanda rin na natin, sasalinan na natin ang gasolina. Kaya pagkasalin ko, ano pang iniintay? Start na agad yan. Ayaw mag-start. Patay. Nakalimutan ko lang palang i-on yung gasolina kaya pala ayaw mag-start. Kaya nung dumaloy na yung gasolina, ano pang iniintay? Start na ulit yan. Dahil umaandar na, testingin na natin yan sa labas. So yun, natapos na natin itong Wave i125 at mapamimigay ko na sa inyo. Nakita nyo naman na testing na natin sa labas, kaya sure ball na okay na talaga itong motor. So paano? Kita-kits na lang ulit sa susunod na video. Kaya salamat sa panonood. Ingat. Shish.